ang pinakamatapang na babae sa balat ng lupa. Ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Inday Sara Duterte! Bago ang lahat, kailangan ko ng timekeeper dahil sinabihan ako na kailangan daw yung oras na ilaan ko sa picture taking ay mas mahaba pa sa oras na ibibigay ko sa speech. Group na pagtitipon kasama ang mga overseas Filipinos dito sa Singapore dahil ang homegrown natin na NDM Studios sa ilalim ni Direct Niel de Mesa ay merong movie making forum and training kahapon para sa ating mga overseas Filipinos. At meron din siyang streaming platform launch dito sa streaming platform na nandito sa Singapore. Kaya meron po kami mga iba pang events na dinaluhan. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa inyong lahat sa oras, sa panahon, sa pag-absent, sa trabaho. Sige, sumibat kayo sa trabaho, tapos hindi na kayo makapag-post ng my day. Kasi malalaman kung nasaan kayo. Bawal! Pero, nandito kayo. Kaya, kasi diba, busy yung mga araw ninyo. Hindi tulad sa Pilipinas na pwede kang maglaba araw-araw at meron ka pang magagawa ng pamamalengke araw-araw at pwede ka pa maglaro ng tong-its sa mga kapitbahay araw-araw. Yung mga nakatira abroad, hindi gano'n. Lahat ng labada, naiipon, isang araw lang yan nagawin lahat. Ang pamamalengke, pag-grocery, hindi yan ginagawa araw-araw. Hindi na talaga yan ginagawa. Pag-uwi sa Pilipinas, sa kaya. Diba? Kaya, alam ko na mahalaga ang oras ninyo. Patingin ang mga ko. Pot na! Diba? Kung hindi pa nakauwi ng Pilipinas, hindi pa natanggal ang ingron. Kaya, nagpapasalamat kami. Kasi kahit ganyan yung kailangan ninyong gawin, kahit ganyan kadami ang kailangan ninyong gawin kapag weekend, ay binigay pa rin ninyo ang isang buong araw ninyo para sa amin ngayong gabi na ito. Alam
nyo, yung kaibigan ko, di ba kasi pag nagbabiyahe tayo, yung mga kaibigan natin, meron silang mga pinapamilita ako ng guardian, hinanap ko yung kanyang kailangan. Hinahanap ko doon, tapos, nagulat ako kasi meron akong nakita crocodile oil. Kasi buong ganyan, puro iba't ibang klaseng crocodile oil. So kakahanap ko nung pinapabili sa akin. So kakahanap ko na gano'n. Sabi ko sa mama ko, crocodile oil! So syempre ako, kasi may crocodile park sa Davao. Diba? Sabi nung kasama ko, tiga Davao din, sabi niya, nagsabi daw yung may-ari ng crocodile park, that effective daw talaga yung crocodile oil. Kasi nakalagay doon for scars, for beautiful skin. Nabasa niyo ba? Diba? Pag ginamit mo yun, lalong kakapal yung mukha ko. Sabi ko sa kasama ko, sobrang excited ko, nakita ko ng crocodile ko, tiga Davao din. Sabi niya, nagsabi daw yung may-ari ng crocodile park, that effective daw talaga yung crocodile oil. Kasi nakalagay doon for scars, for beautiful skin. Nabasa niyo ba? Diba? Pag ginamit mo yun, lalong nakapal yung mukha ko. Sabi ko sa kasama ko, sobrang excited ko na. Nakita ko ng crocodile oil. At sabi pa niya, promote pa yung kasama ko na, sabi ni yung may-ari ng crocodile park. Okay daw yan. Tapos, merong buy two, take one. Dalawa, libre isa. So sabi ko, bili tayo nito kasi pang-giveaway natin bukas sa programa, pagbigay natin. Tapos sabi ko, kailangan ko din ito para sa teklan ko. So, bili tayo. So, hindi ko tinignan kung magkano. Diretso lang po ganyan. Pagdating namin doon sa cashier, 300 plus Singapore dollars. Ganyan ka mahal ang crocodile oil. So imagine ninyo, magkano ang kikitain ng Pilipinas kung kunin natin lahat ngayon. Para siyang gold. Yung oil nila. Yung binili ko hindi siya umabot 20. Yung binili ko, pinabili sa akin. Hindi siya umabot ng 20 Singapore dollars. Yung buy 2 take 1 na crocodile oil, 300 plus Singapore dollars. So, ibig sabihin na lang natin averaging 100 Singapore dollars yung ganito kaliit na oil. So, ibig sabihin, kapag kinuha mo ang oil ng Tambaluslos, may lalabas na pera. Tambaluslos tayo. Una natin ang oil ito. Ayan na yung pera. Diba? Nandun pala sa kanyang oil ang lahat ng pera na nawawala. Ay, bawal na dyan. Sorry dyan. Pupunta na ako, ma'am, sa Sorry, nagalit na yung organizer. Ma'am. Crocodile oil naman yun. Totoo naman yun na nagtubog sa'yo.
Sa pharmacy. Time out now. Okay. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Hindi kasi ako, tulad nilang lahat, na maganda ang boses. Pag ako kumanta, parang uuwi sila na masama ang loob. Mapaalam mo na ako, baka pati ang lyrics ko time out Jai, pa-clear mo nga muna yung lyrics ko, Jai. Isa ko, Jai, ha? Pag-clear mo yung kanta ko. Ay, bawal yung kanta ko? Pati kanta ko, bawal. Alam niyo ba nangyari sa amin sa Qatar? Doon, bawal din, di ba? Bawal. So, ang ginawa namin, magmisa lang. Mass na lang. Thanksgiving, Holy Mass, gano'n. Tapos, pumunta kami sa mall, kumain kami sa food court. O, di ba? Tapos, nung pagkahapon, sinabi na noong mga kababayan natin, yung maglabas ba ng kanilang nararamdaman at saloobin. Kaya pigayin na lang natin yung una po, ang pagpapasalamat ko sa inyo lahat sa patuloy ninyo. Alam nyo, hindi lang talaga mahal yun. Binero ko kayo lahat ng Nakadiri lang nun. Benta na lang natin sa ibang lahi. This is Philippine crocodile oil. This is more expensive because they own mansions and they own sports cars. This is an expensive crocodile. They own an airplane. Wait. Pasalamat ako. Baka mabalik ako dito ba? Papasalamat ako sa patuloy ninyo na pagtitiwala at suporta. Kasama po ang mga tiga Office of the Vice President. Maraming salamat sa patuloy ninyo na pagtitiwala at suporta sa amin, sa aming mga proyekto at mga programa. Ang susunod po ng pagpapasalamat galing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag po bumibisita ako sa kanya, nababanggit ko na madaming mga Pilipino nag-aantay doon sa labas, sa Duterte Street na tinatawag nila doon sa Hague. Madaming nangangalan nila sa mga nangyayari sa kanya at nangyayari sa ating bayan at yung mga nagdarasal. Alam nyo, ang dami sa mga kababayan natin na kapag nakikita ko sila, ang una nilang sinasabi sa akin, kamusta na si Pangulong Duterte at nagdarasal kami para sa kanya. Napakalaking tulong nun, yung pagdarasal na yan. Dahil naniniwala ako na mayroong Diyos at mayroong Diyos na nakatingin sa ating lahat at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Okay na ba ito, ma'am? Prayer rally na ito, ma'am. Manahimik na naman, ma'am.
mula po sa pamilya namin. Ang pamilya namin. Ang pamilya Duterte po, napakalaki na utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ganun din, every time na matapos ako mag-amen kayo dyan para hindi tayo kapal. Sabihin lang natin, ay, well, nag-prayer rally kami. Amen! Dahil lahat iakyat natin sa kay Allah, sa Diyos. Ang Office of the Vice President po ay, sabi ko po kanina, nagpapasalamat kami dahil tuloy ang pagtitiwala ninyo sa mga iba't ibang programa at proyekto namin. Hindi ba kasi mawalan tayo ng ilaw? Okay. Asan ako? Nice! Sa mga projects. Right! So, yun, binibigay namin. Hindi namin mabigay lahat eh. So, sinasabi namin sa kanila. Meron kaming hinanda, pantawin ng 2 araw para sa mga kababayan natin. So, yun po yung mga projects ng Office of the Vice President. Ano ba ang pangarap natin para sa ating bayan? Yes, yumaman ang ating bayan. Hindi lang yaman ng 1, 2, 3, 4, 5, 10 tao, kundi kakayahan ng lahat na magbigay, mag-provide para sa kanilang pamilya. Bakit ba kami ikot ng ikot sa iba't ibang Filipino communities sa iba't ibang bansa? Kasi naiintindihan namin na kaya may Filipinos abroad at sobrang dami ng Pilipino na umaalis sa bansa dahil may problema ang bansa natin. At ang makakapag ating mga Muslim Filipinos, nandun kami sa Cotabato City. Ang susunod po na project namin ay Disaster Operations Center. Ito po yung pangalawa sa laging hinihingi na tulong ng mga kababayan natin sa Office of the Vice President. Ang una po lagi talaga is medical and burial. Kasi ito po talaga yung nakakaubos ng pera natin, di ba? Pati ng savings natin. Yes. Pati ubos na pagbenta ng mga properties natin kapag nagkakasakit yung kamag-anak natin, mahal natin sa buhay. Ito talaga yung unang-unang project na hinihingi. Pangalawa dyan ay disaster relief assistance. Dahil ang dami, alam niyo, hindi ako magtataka. Bakit tayo nababaha doon sa ating nababaha? Tama. Kasi ang mga buhaya, nakatira talaga yan sa tubig. Sobrang bigat ng buhaya, umaapaw yung sa mga hindi buhaya. Diba? Disaster relief assistance, yan po yung pangalawa sa laging hinihingi ng mga kababayan natin. Dahil ang Pilipinas is a disaster-prone country and very vulnerable sa climate change. Kaya merong pagbabago, sobrang init, sobrang dami ng ulan, pagbabaha, landslide, earthquake. Yan po yung pagsabog ng bulkan, mga iba't ibang sakuna, sunog, malalaking sunog. Kaya marami ang lumalapit sa amin ng relief assistance. Ang susunod po na project namin, napakaliit,
Pero masaya kami dahil nakakatulong siya, lalo-lalo na sa mga mag-aaral at sa mga yung kapos. Oh, grabe ka mga mga Yari ka ngayon. Yari ka. Salamat tayo sa textbook natin. One show. So, yan. Last 2 minutes. This morning I don't know. There's a bottle of vodka still lodged in my head. Some dog gave me nightmares. I think that she's still in my bed. I dream about movies they won't make of me when I'm dead. Uy, sige na, magbasa na ta. Proverbs 9, verses 7 to 9. Asa man diri ang Asa man ang wala may nakabutang sa text. Nakabutang yung explanation. As I dream about you, they won't make of me when I'm dead. Siya po, ang pangalan po niya ay Juju. Diba Jojo? Si Tatay G. J-O-J-O. Wala. Siya. Juju. J-U-J-O. Para daw, sabi ko, Jo, muna kami nagkakilala. Jonathan ang pangalan niya. Si Kateki, wala. Hindi, meron na. Ito, kuya ni Kateki, pwede na ito. Kuya ni Kateki. Ano ba yung sasabihin ko? Si Jonathan yung pangalan niya, tapos J-U-J-O, kasi daw para maiba. Kasi daw, sikat na daw masyado ang Jojo. So, Jujo ang kanyang pangalan. Masaya tayo. Siya yung pinaka-unang kasama ko sa trabaho. Pagkasama kami, dalawa lang kami nagsimula noon. 2006. November 2006. Dalawa lang kami nagsimula. Tapos, ilang years ago yun? Ilang years na? Almost 19 years. Almost 20 years na kami magkasama sa trabaho. Tapos, na-recruit namin ang kanyang asawa. Sana yun. Nandiyan, sa tabi-tabi. Naka-uniform din. Na-recruit namin. Proverbs 9, 7 to 9. Verses 7 to 9. Whoever corrects a mocker invites insults. Whoever rebukes the wicked incurs abuse. Do not rebuke mockers, or they will hate you. Rebuke the wise, and they will love you. Instruct the wise, and they will be wiser still. Teach the righteous, and they will add to their learning. Yan po ang pangsara ng ating programa ngayong hapon na ito. Ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos para sa ating lahat. Magpasalamat po tayo
tayo sa gobyerno ng Singapore dahil hindi tayo hinuli. Dahil tayo po ay mga law-abiding. You want to sign? Padala ka.